Good afternoon, everyone. My name is Jomar Macapagal, also known as Sir D. I am the advisor of 12 Gas DB. Today, we are going to answer the mga unasked questions ng mga DB. Okay, let's start. Oo nga, no? Bakit ba ako nag-stay? It's always my choice. No? Hindi ko alam, pero wala sa loob ko yung iwan ko kayo kahit sabihin kong I wanna change my section. Siyempre, eme-eme lang yun, di ba? No? Nasabi ko yan, no? Na next semester, hindi na ako ang advisor ninyo. Pero hindi. Siyempre, dala lang ng emosyon yun. Pero I really didn't have the plan to leave you or to change section. Tsaka syempre, section ko yun, bakit ko naman kayo iiwan, di ba? Kahit kayo, iniiwan niyo ako. Uy, kasi graduate kayo eh. Graduate na kayo eh. Di ba? Iniwan niyo din. Iniwan niyo din naman ako. So, yan. Sabi ko na eh. Alam ko na-anticipate ko na kasi alam ko nagsasero sila sa Vygotsky. Hindi naman siguro matimbang yung saya. Siguro, iba, as a teacher kasi, iba-iba kasi yung approach ko per section. And every year, kapag meron akong advisory, laging sa kanila ako pinakamasunod. Pinaka-strict. Pero sa ibang section, hindi naman. Siguro nagkataon lang na, paano ko ba i-explain? Na nasasakyan din nila ako. Di ba, no? Yung mga ganon. Although I felt that, kasi sinabi ko yung Alexis, di ba, no? Alexis. Na nagsiselos sila sa Vygotsky. Or baka may nagkakwento kasi, no, uy, sa amin, ganito si Sir. Alam ko pa yan kasi yung mga, pag nagchat-chat ako sa mga GC, laging ang Vygotsky yung isa sa mga sinachat ko. Tapos isasend nila sa sa group chat namin, bakit daw sila walang ganun. Kasi lagi kong binibigyan ng Vygotsky, mga ganun, di ba? Yung Vygotsky, ganyan, blah, blah, blah. I'm so proud of you, chururut, chururut, ganyan, ganyan. So, yeah. Pero hindi naman siguro matimbang. Parang, binabalance ko lang yung the way na makisama ako sa DW. Kasi ayaw kong masyadong maging gusto ko parang mother-like pa rin. Yung gano'n, yung parang kahit na yung merong limitation pa rin yung natin. Yung parang may takot pa rin. Yung gano'n. Pero syempre, mas mahal ko naman yung DW kasi sa Big Boss. Kahit nandito si Jameson. Meron, actually. And, this coming school year yan, no? Kasi syempre wala na kayo. No? This coming school year yan. Initially kasi, ang gusto ko, right after your batch, mag-ibang naman ako, mag-ibang strand. Mag-AABM sana ako. Wala akong magagawa. So, DB pa rin daw ako. Ay, marami. Napakarami. Marami ako mga hindi nakakalimutan. One of the things that I could not forget, yung umiyak ako. Kasi umiyak ako sa klase nila noon eh. Sa klase niyo pala. Kayo pala nanonood. Hindi pala. Oo. Kasi that was very, very masakit. Talagang nasaktan ako during that time. Anong nangyari kasi noon? Yung paputok ni Lester. Hindi. Tsaka yung kay Lloyd pa. Yeah. Doon ako mas na yung kay, I started crying nung kay Lloyd. Diba? Kasi sinabi ko, he's my favorite. Because I felt betrayed. Yun yung naramdaman ko. Mahirap kasi silang i-compare eh. Parang wala namang nagbago sa inyo. Meron ba? Kasi parang pag binabawalan ko kayo, you're just going to give me a few days, tatahimik kayo, tapos gano'n na naman. Bago lang siguro nung first quarter, merong si Jovelon. Before, feeling ko alam naman nila yon. Bago ko naging favorite sila, it was really Jovelon. Ganun naman siguro talaga kapag tumatagal, kapag
dumadating na yung point na maghihiwalay na, mas nararamdaman mo yung warmth, yung love ng isa't isa. So, feeling ko, yun yung pinagkaiba nila. Kasi siguro sa umpisa, pare-pareho kami nangangapa. Pero sa bandang huli, yun, mas na-feel namin siguro sa isa't isa yung warmth, yung love, yung care. Okay. Siguro, hindi ko sure kasi hindi meron ako mga hindi alam na nangyayari sa loob kapag wala ako. Pero one thing na nagustuhan ko is that walang masyadong issue. Yeah, and napansin ko, kahit na meron silang iba-ibang mga groups, kapag sinabi ko, they are united pa rin as one. Siguro takot sila sa akin. Subukan naman nila. Di ba? Siguro that's one thing. Yun din siguro yung pinagkaiba ng batch nila from the other batch. Kasi from the other batch, kasi yung mga previous batches, pa-upload ko ito, mapapanood nila to. Sila yung may maraming issues sa isa't isa, nag-aaway sa classroom, pero parang wala naman nag-aaway sa classroom, no? Wala. Parang sa batch na to, walang nagsabunutan. Well, yeah, kasi sa mga previous batches, merong mga nagsabunutan eh. May nagsuntukan sa classroom. So, gusto ko sa batch nila, yun today, aside sa mga parents nila, which are very close to me, yung mga bata, kayong mga nanonood, mga diwi ngayon, they're very thoughtful. Sila yung huwag sana magalit yung mga previous batch ha, pero, kasi upload ko to sa Facebook. Yung batch ngayon, on to bring mic, yung batch ngayon, sila yung pinaka-thoughtful. Sa kanila ko naramdaman yung, pare-pareho naman nila ako minahal, pero sa kanila ko naman yung pinaka-thoughtful. Every special occasion, they make it a point na they make me feel special. Not only as a whole section, pero marami sa kanilang very thoughtful. Kung pwede akong mag-name drop, hindi naman siguro magsiselos yung iba, yung mga hindi na, si Luis Lindo, kasi nandito gusto mo rin, pero hindi. Ang pinaka, I would say, yung talagang very consistent sa pagiging thoughtful si Christine. Kahit nandito si Christine. Ayan, si Christine. Teacher's Day, lahat na klase ng day. Tapos si si Althea, si Joshua Gaya, si Alexis gusto niyang mabanggit. Thoughtful din naman si Alexis. Ang mama ni Alexis, very, very thoughtful. Si Arm, yan, very thoughtful din yan. Lalo ng tatay ni Arm. Pero, sa section kasi nila, parang less yung expectations ko pagdating dun sa mga ganyan. Sa mga pagbibigay ng mga kung ano-ano, hindi na ako masyadong nag-expect. Siguro good thing yun kasi at kung nag-expect pala ako, baka ma-hurt ako. Nagulat na lang ako na Teacher's Day, Valentine's Day, Pasko, graduation kahapon, may mga nagbigay. Ngayon, may humabol, di ba? Nakakatuwa. So, yun, napaka-thoughtful nila. I learned to value myself more. Kasi, mas na feel ko yung worth on their time. Yun nga, kasi nga, they're very thoughtful, no? At isa pa sa mga na-realize ko siguro, yung haba pala ng pasensya ko. Sa dinami-dami ng mga atraso nila, grabe pala yung pasensya ko, napakahaba, no? Tapos, ang sa pang na-realize ko is that, I think I'm doing a good job as a teacher, as an advisor, because yung mga affirmations, they're not only coming from the students, but more importantly, sa mga parents nila. Ang dami kasi nag-chat kahapon eh. Yung mga thank you po, ganyan. Iyak tuloy ako. Yan. Sa kanila ba? Sa inyo ba? Kasi hindi siya specific eh. Siguro, it is in their batch na maraming mga problema. Not issue mga problem. Kasi siguro, your batch kasi, yung batch nila, they're very immature. If I may say. They're very playful. Siguro hindi na immature. Playful pa kasi sila eh.
No? Kasi yan, kung i-compare ko naman kay sa ibang batch, the other batch, kapag sinabihan ko na sila, wala na. Pero sila, hindi. Matagal. Matagal, di ba no? Matagal bago yung, ano. Tsaka parang wala lang sa kanila, I just don't know. Parang wala lang sa kanila kapag ano. Pero yung ibang, yung mga nauna sa inyo, siguro yun lang, dahil medyo playful sila. Yung mga nauna, talagang ayaw nilang dumating sa point na nagagalit ako. Kasi, feeling ko iba akong magalit, no? Yung, paano ba ako magalit? Yeah, ganun talaga ako. Hindi ko sila papansinin. Ipapafeel ko sa kanila. Ipapafeel ko sa kanila na ano, na may kasalanan sila. Hanggat hindi nila nare-realize yun, hindi ko sila papansinin. Ano sinasabi ni Lloyd? Mas laban na lang Sir Din Bigotski kaysa Garata mo. Siguro, oo nga, bumabalik lagi doon. Sa mas love ko daw ang Vygotsky. Mahal ko naman din talaga sila eh. Kasi feeling ko mahal din naman nila ako. Mahal niyo ba ako? No? Siguro, pero mas kaklose ko kasi ang Diwi. Siyempre, sila yung mga anak ko. Pero anak ko rin naman yung mga, Vygotsky. Siguro nagkakatalo lang nga. Yun nga, hindi kasi ako pwedeng masyadong maging magsungit sa kanila kasi hindi nila ako advisor. So, gusto ko lang maging mother figure, 'di ba? Kasi gusto ko ganun yung atake. It's what we call tough love. Ganun yun. Nagsinungaling? About what? Last time po na Oo nga, kanino? Limit na lang. Bakit ako magsisinungaling sa kanila? As a teacher, may mga times na kailangan mo magsinungaling. Even naman your parents, ganun sila eh. May mga times na kailangan nila magsinungaling. And that is to protect you. 'Di ba? Sometimes it's best for you not to know the truth. May mga ganun. In our life, sometimes lying would always be an option than always telling the truth. Because sometimes when we always tell the truth, it can ruin a relationship. 'Di ba? So, may mga times talaga na kailangan nagsisinungaling tayo. Marami siguro yung mga pananakot ko, mga yung iba doon, pagsisinungaling talaga. No? Pero I think effective siya. No? Yung kunwari, nag-chat ang parent, hindi naman totoo yung iba doon. Hindi naman totoo yung iba. Pero meron naman talaga mga nag-chat na parent. Pero yung iba, pinananakot ko lang talaga. So, yeah, nagsinungaling pala ako. Ay, kamukha naman niya yung tanong kanina. Medyo kamukha niya. Hindi nga. Ano kung laging kino-compare? Sabi ko na eh, compare nila eh. Yung dati at saka ngayon. Kung saya, feeling ko kasi yung happiness kasi is relative. Ibig sabihin, magkakaiba yan. So, masaya ako pareho. Magkakaiba lang siguro yung kind of happiness na na-experience ko from the previous batch o kung particular man kayo, sinabi ninyo yung last batch at saka yung ngayon, no? Feeling ko may gusto ko yung marinig eh. Na nasabihin ko eh. Pero siguro, nagsiselos kasi kayo. Kasi doon sa previous batch, parang I treated them like babies talaga. Talagang, at saka nabanggit ko yun sa classroom, di ba? Talagang hindi sila uuwi hanggat hindi nila ako nakikita. Hanggat hindi nila ako naamoy. That's their term eh. Amoy eh. Hindi man kaya nga, they make it a point na they hug me. I stopped that on their batch because tinigil ko. No? There was a time na I had to stop it. Kasi, kung honest talaga ako, I felt like others were not sincere. No? Yung parang, ayaw ko kasi yung ako yung ako pa yung mag-reach out eh, yung ako yung yung ako na to eh, tapos ako pa yung lalapit. Di ba? Yung parang, so yun lang siguro pinagkaiba. Kasi dati, yung previous batch, hindi ko kailangan lumapit. Sila lahat talaga. Tapos kapag minamiss ka sa kanila, isusumbat nila the following day na, sir, hindi mo ko,
kahapon, ganyan. So, first subject pa lang nila ako. Okay. So, yung utang ko, ibabalik ko na. O, ganun siya. So, yun, siguro ganun. Pero there were a few from their batch na talagang lalapitan na, pupuntan pa rin naman nila ako. Like si Lois Lane. Kasi wala siyang choice. Kasi si Aison, hindi uuwi si Aison na hindi niya ako pupuntahan. No? So, walang choice si Lois Lane dahil pinupunta na ako lagi ni Aison. No? So, pati si Lois Lane nakahawa sa hug. Meron naman mga times, di ba, no? Na pag naman na they open their arms naman, nag-hug naman ako. So, yun. So, pero pareho ako naging masaya. Magkaiba lang talaga yung yung saya. Pero, yun. Masaya naman pareho. Ay, maiba. Iba-ibang naramdaman ko. Sige, explain ko. Actually, matagal ko na itong gustong i-explain. Wala lang time. Hoy, hindi, wala lang masyadong time, oo. Sa inyo ako pinaka na-challenge. Ayun, isa rin sa mga realization ko yon. Dahil na-challenge ako sa inyo, I came to a point that I had to question myself. Bilang isang teacher, bilang isang advisor, dumating ako sa puntong yun. Kaya nga, yung mga ibang mga chat ko, parang I told you na parang napapagod ako. Yung gano'n. Because ang dami kasing nangyari. So, talagang na-challenge ako on your batch. Pero hindi naman ako nag-give up. Siyempre, because that's the essence of, of having a relationship. Kahit ano pa klaseng relationship yan. 'Di ba? If you really treasure it, hindi ka dapat mag-give up. Lalo na if meron pa ring value on both ends of the relationship. Kailangan kasi pareho pa rin may pinapakitang value. Pero kung wala na, that's the time siguro na na mag-give up ka. Pero I never felt naman na nawalan ako ng value sa kanila. Kaya hindi naman ako nag-give up. Pero it was very challenging. Lalo na yung mga, ang dami sa batch kasi nila yung napakaraming mga na anecdotal, mga nag-absent, no? Yung mga pinapakiusap sa teachers, yung mga ganon. So, I was very challenged sa batch ninyo. Talagang, so kung one word lang yung naramdaman ko, I was, talaga, challenged. That is the word. That's it. Yung batch ninyo. Mahirap, oo. Ay, yung mga ginawa nilang mga yun talaga yung mga memory talaga, yun talaga, yung nagpaputok sa letter. Doon talaga ako isa sa mga nagalit, di ba? And I think that was the turning point on the life of Lester. Yun yung naging turning point sa buhay niya. Kasi that was also the time na nagkaroon ng turbulence sa buhay niya. Tapos, nagpursige siya, nagbago siya. Kasi hindi ko siya pinapansin. Talagang pinapansin ko all maliban sa kanya. Naramdaman niya yun eh. Hanggang sa napatunayan niya ng third quarter na kaya niyang magbago. Naiyak ata ako noon, nung sinabi ko na, na huwag niyong sabihin, patunayan ninyo. At isa si Lester dun sa mga nagpatunay na kaya talaga nila. No, oo, yun, yung concept paper. Yun, very din yun, memorable. Napakarami ng mga hindi ko rin malilimutan because it was during that very specific moment that I was the most proud of them. Kasi napakarami ng mga revelations. Si Taruk, no, I didn't know na kaya pala niya yung gano'n, yung to stand in front by his own, to present, yung gano'n. Si Jake, no, yun si Jake, nasa likod siya, si Jake. na napakatahimik ni Jake. Tapos bigla-bigla, sa time na yon talagang naging very confident si Jake eh. The way he stood in front, the way he spoke, he explained. Natutuwa ako noon. Talagang, I was just trying to compose myself during that time. Pero, it was during that time that I was
super, super proud of them. Kasi talagang hindi ko naman in-expect na mag-e-effort sila ng todo-todo doon sa activity na yun. And to think that's not even a major activity. No, hindi naman siya periodical. Although it was a performance task. No? Hindi lang naman sa section ninyo, even to with the other sections. Ang dami talaga ng mga nagpakita ng galing, nag-excel. I remember, naka-ano pa yun eh. Naka-merge pa. Kaya nga, I was very careful in giving out my comments. Kasi, dito ang DOE, tas nandito na naman ang Vygotsky, yung pinagsaselosan nila. Diba? So, I was very careful in giving out comments. Kasi syempre, if mas positive yung mga binigay kong comments sa kabila, sigurado ako, Diyos ko, sigurado ako, isa na naman yan sa mga pagseselosan nila. Siguro that's also one thing about you, no? Very, seloso. Yung smallest details. Oo, yung lahat na lang ng galaw ko, pinapansin ninyo. Yung kahit wala naman sa akin, pero sa inyo, big deal pala siya. No, hindi ko naman alam yan, not until a few from your section nag-open sa akin. Tapos sabi ko, ay, ganun pala. No? Ganun pala sila ka-sensitive. That's the word. No, ganun pala sila ka-sensitive. Parang gusto pala nila yung atensyon sa kanilang lahat, yung ganun. Na hindi naman din pwede kasi syempre, appreciative, as I am only a teacher, a person, appreciative lang naman talaga ako. Kaya hindi ako nagbibigay ng mga words, mga messages na binibigay ko sa mga Vygotsky. It's because, this is the main reason. Dahil ang napansin ko kasi sa inyo, kapag nagbigay ako ng ganon, some of you, may tendency na lumaki ang ulo. No, yung parang they're boasting. Not all of you, but some of you. Kaya nga, as much as possible, nililimit ko. Nililimit ko yung mga magagandang mga salita, ang init, no, yung mga magagandang mga suggestions or comments kapag may activity. Kasi nga, ayaw kong dalhin nila sa ulo, yung parang, uy, kasi sigurado ko compare nyo na naman nun eh, no? Which I never wanted to happen naman. So, yun. So, maraming mga revelations. Nakaka-proud. I'm super proud. Na hindi ako nag-expect, to be honest. Sabi ko nga sa inyo, from the very beginning, less expectation ako sa inyo. You know why? Because sa mga feedback pa lang ng mga dati ninyong mga teachers, nung grade 11 kayo. No? Kasi dahil nagsama-sama na kayo, tapos syempre, I had to do my own research about each of you. So marami na akong nakuha mga feedback on how you perform, how you deal with the different activities sa school. So mas naging less ang expectations. Pati yung mga how you treat your teachers, mas naging less expectations ko doon. So I was not hurt. Kaya nga nung sinabi ni Thea sa video na parang feeling niya she failed kasi yung hindi kayo nanalo. That's okay kasi it's just like that eh. No, ganoon naman siguro talaga. Pero hindi ako na-disappoint. Hindi naman ako na-hurt kasi nga hindi ko na kasi in-expect na you're going to win. 'Di ba? Kasi hindi kayo nagpa-practice. Hindi kayo united, sa practice lang, no? Kaya ganoon. Naiyak ako. Ay, agad-agad, wala pa man. Hindi, ang message ko sa kanila, gusto kong magpasalamat sa kanila kasi minahal nila ako at naramdaman ko yun. At gusto kong malaman nila na mahal na mahal ko rin sila. At wag nila yung compare yung sarili nila sa ibang section. Kasi kagaya nga na sinabi ko, kahit anong mangyari, kahit di man nila napapansin yon, mas matimbang pa rin naman sila. Kasi syempre sila naman talaga yung mga advices ko, di ba? So,
hopefully mawala na sa isip nila yung ganon kasi in my mind and in my heart, wala naman sa akin yon. No? Kasi mahal na mahal ko naman sila. They equally have a very special place in my heart. Equally. Okay? At sana iwasan din nila yung pagko-compare nila from the other batches kasi iba-iba naman kasi talaga yung mga nagiging diwi. No? O kahit hindi pa diwi mga dati ko, yung mga nagiging mga advices ko. Iba-iba naman kasi sila. And I hope na on the coming years, patuloy silang magpursige, patuloy nilang abutin yung mga pangarap nila, at saka huwag silang susuko kasi dapat lagi lang lumalaban sa buhay. Kasi alam ko marami sa kanila yung may pinagdadaanan eh. No? And kahit it is in their batch, yun yung pinakamabilis. Kasi mabilis lang, di ba? Parang 9 months lang, no? Sila yung pinakamabilis kong nakasama. Wala naman sa bilis o sa tagal ng pagsasama yon. Dahil kung may natutunan sila sa akin, marami din naman akong natutunan sa kanila. Kagaya nung nasabi ko nga nung una, natutunan kong mas i-value yung sarili ko, naiiyak na ako. Kasi, bakit ako naiiyak? Ayos mo. So, sila yung nagturo sa akin na I am worth it pala. Kahit na, bakit ako naiiyak? O, iyak ako kasi mahal ko kayo. Iyak din kayo niyan pag pinanood nyo to. Iyon, kasi nung mga nauna, I was a teacher na parang I felt like I wasn't valued. Pero dumating yung dating, last batch. So, unti-unti, hanggang sa batch nila, pinaramdam nila sa akin na I am more than enough. Actually, dumating nga sa point yung kahit nabanggit ko na doon sa unang video, na na-frustrate ako kasi feeling ko I wasn't doing well as their advisor kasi feeling ko hindi sila nagbabago. Pero napatunayan ko naman na naging effective naman akong advisor siguro sa kanila. Sa kanila ko rin na-feel yung so much respect. They respect my silence. You know, when the times na talagang hindi ko sila kakausapin, hindi nila ako pipilitin. Tapos sa kanila ko rin naramdaman na I'm really the best. Although pinaramdam naman din ng mga ibang mga ibang batch. Pero kagaya ng sinabi ko dun sa mga naunang video, sila kasi yung very thoughtful. No? Sila yung super thoughtful talaga. Talagang mafe-feel mo yung pagmamahal nila sa'yo, yung care, no? Sana lang, yun nga, wag nila lagi kino-compare kasi yung approach ko sa kanila is different talaga. Kasi nga, gusto ko maging very parent-like. No? Yung gusto ko, yung tough love, yung kahit na I'm not showing it to them, gusto ko alam nila at nararamdaman nila na mahal ko sila. And I wish and I pray na hopefully lahat sila maging successful. Actually, hindi naman ako naghahangad na balik-balikan nila ako eh. No, ang pinaka-prize ko na lang as their advisors is to see them succeed in the future. At yung sanang hindi lang nila ako kalimutan. Kahit hindi nila ako binabalik-balikan, that's okay. No, kasi merong mga dating mga student na kahit na nakita nila ako, parang wala lang sa kanila. And that actually hurts me. Sana pag nakita niyo ako sa labas, kahit hindi niyo na ako advisor, nagkatrabaho na kayo, or sa college na kayo, kahit mag-hello lang kayo sa akin, that would already mean so much to me. Kahit hindi kayo mag-bless, that's okay. No, basta ang gusto ko lang, naaalala niyo pa rin ako. No, once in your life, you had an advisor which is not perfect, but an advisor who truly cares for you. Diba? So, yun, marami ako may miss sa inyo, pero yun, mamimiss ko kayo talaga.
hopefully, sa mga susunod na batch, maibigay din nila yung pagmamahal na ibinigay ninyo. Kasi kagaya na sinabi ko, mahirap nilang pantayan. Naiiyak na naman ako. Jabez, dun ka nga. Yun, mahirap nilang pantayan yan kasi mahirap. Hindi ko alam bakit mahirap siguro. Pero, not only your section, pero this is also a message to the whole batch kasi kahit nandiyan kayo sa buong batch na to, dun ko na feel na marami nagmamahal sa akin. And thank you very much kasi hindi ko alam kung deserve ko ba to or what. Pero yun, nakakataba ng puso. Yun, hindi lang to para sa Diwi, pati pa sa lahat, sa Vygotsky, na pinagsiselosan nila. Mahal na mahal ko rin sila. Even yung mga ABMs. Ganyan yung boses ko, naiyak na ako, my gosh. Yun, kasi nga, naramdaman ko yung pagmamahal ninyong lahat. No? And, I hope walang magbago sa inyo. Siguro magbabago lang ako by age. Pero, in my heart, patuloy ko pa rin kayong mamahalin. Mahal ko kayo. So, hi, good luck and God bless.